Hello po, bale ito na po yung ating update dito sa may inlet po ng, Paragon Village po sa may 13. So, gawang Epic Homes din po ito. So, ayan na po binuksan na namin siya yung, septic tank nila ma'am. So, iche-check namin siya kung connected nga siya. Kasi meron po niya na hindi talaga siya naka-connect. So, putol siya, diyan lang siya sa may, gilid ng pader na 'yan naka-ano, naka nakatutok. So, hindi talaga siya naka-connect. So, sa amin po chine-check namin siya para less hassle dun sa client kasi nga siyempre 'pag flooring mo na 'to then, made-detect mo siya sa huli so magpapatibag ka ulit. So, gano'n. Yung ginagawa na lang po namin, chine-check na po namin siya. So, bago kami mag-flooring chine-check po talaga namin yun siya para po sure yung client namin. Kasi po hindi naman po yan agad-agad napupuno. Basta po connected yung, galing sa CR then connected din po yung overflow. So, matagal po siya mapuno. Siguro mga 10 years, so yung sa'min sa bahay 10 years na pero hindi pa rin siya puno. Basta po connected lahat. Then dito po, ito po yung pinag-alisan na namin ng inodoro kasi nga babaguhin namin yung, position. So, itong dalawang timba na 'to ibubuhos natin dito sa pipe na 'to which is ito yung dating inuupuan ng inodoro. So, wala na kayong makitang inodoro kasi nga binaklas na namin siya. Kasi nga magpapanibagong linya din kami pero yan din ang susundan namin. So, yan ang bubuhusan natin para lang ma-check na kung makita natin kung connected siya galing dito papunta po dun sa septic. So, bubuhusan natin siya ng, at least 2 timba para talagang umabot papunta dun yung flow. Then yung sinasaksakan ng tubig na yun, yun yung overflow naman sa kusina. Yan, yan po yung, ah, pagka halimbawa bara yung iba sinusundot diyan, gano'n. So, yun po, yan na nga po ibubuhos na natin yung 2 timba then iche-check natin dun sa harap kung talagang connected siya. So, pupuntahan na siya doon para po ma-check siya kung, naka-connect nga siya. So, kung mapansin niyo nga wala siyang laman, wala pang laman yung ayun, yun na nga. So, ayan po connected po siya. So, ngayon pa lang po magkakatubig yung septic nila ma'am. So, wala pa kasing gumagamit. So, kung makita niyo, inalis natin yung timba. Yung timba po kasi na yun is may graba para yun naman po yung sasala sa dumi. 'Pag nag-overflow, yung tubig lang ang pupunta sa drainage, yung dumi maiiwan diyan sa tangke. Yun po yung, silbi nung timba na tinatanggal namin diyan na minsan yung iba 'pag inaalis namin may graba na po talaga siya. Meron namang iba na wala. So, ayan po, yan lang po ang pinaka-ano natin, concern natin, yung ma-check natin siya na connected bago tayo magpa-flooring. So, eto na po yung isusunod natin pag-check yung sa, drainage naman po. So, ito po yung nakikita yung pipe na 'to, kami na po ang nagputol niyan. So, kung bakit po namin siya pinutol para po yung amoy ng drainage hindi naman po mag-backflow dun sa likod o dun sa CR o di kaya po sa may laundry area. Kasi nga po inalis namin yung P-trap sa likod. So, kung nasubaybayan niyo po yung ano namin, lagi-lagi ko pong inaalis yung P-trap dun sa likod kasi po yun nga po yung nagiging cause ng pagbara po sa likod na nagba-backflow yung tubig 'pag naharangan na ng mga sibo. So, hindi makalabas yung tubig lalo na po 'pag malakas yung ulan. So, 'pag hindi nakalabas siyempre po magba-backflow siya ngayon dun sa mababang parte which is yung laundry o di kaya po yung CR. So, ayan po iche-check natin siya ngayon. Bubuhusan natin siya ng tubig para po makita natin kung talagang connected po siya doon kung nakabutas po siya doon sa culvert. So, malalaman naman po natin 'yan kapagka hindi. So, ayan nga po nakikita niyo hindi agad bumababa yung tubig. So, ayan napuno na nga. So, hindi siya nakababa agad. So, ibig sabihin po niyan, hindi po siya do'n nakabutas sa culvert which is nakatusok lang po siyang ganyan. So, 'yan po yung importante talaga na ma-check natin yung, drainage at saka yung sa septic. Kasi po kagaya niyan kapagka naipagawa na, so ang laking ano pa, ang laking abala din yung costing din ng gagawa. So, ang gagawin po natin dito is aalisin natin yung, huhukayin natin yung pipe para po mai-check natin kung ano yung nangyari doon sa ilalim, kung bakit hindi agad makababa yung tubig. So, ayan na nga po, kung makita niyo, yan na po yung pipe. So, nakaano siya, naka-slant siya kasi supposed to be po naka-connect po yan, nakabutas dun sa culvert. Kung bakit siya naka-slant kasi nga po pasalo na siya, yung tubig niya papunta dun pababa. So,
Eto po ang ating, chine-check palagi. Kapagka okey yung daloy, so ibig sabihin walang magiging problema at unless na lang po kung may mahulog diyan na mga kung ano-anong mga gamit dun sa floor drain na magko-cause ng bara. So, ayan nga po nakuha natin ng walang kahirap-hirap. So, nahila po siya. Nahila po siya agad na dapat po, hindi agad-agad yan mahila kung talaga pong butas siya dun sa culvert. So wala talaga siyang butas. So, para po magkaroon tayo ng ano, mai-connect natin siya do'n sa ilalim ng culvert. So, bubutasan natin ngayon yung culvert bago natin siya, tutukan ng, pipe. So, ayan po nakita niyo. So, ano lang siya, nakikita niyo pa yung culvert, yung semento na 'yan. So, 'yan yung kailangan nating butasin. So, 'yan sinukat nila. So, ang sukat niyan is nasa, 120 yung ano, yung haba po nung ano na yun dapat ano, nakabutas dun. So, ang haba nung pipe is nasa 120. So, ang kailangan po natin diyan is, butasin natin yung, culvert bago po ibalik yung pipe. Bago ayusin sa taas, bago pa gawin yung manhole. So, yan na po ang susunod natin na gagawin. So, ayan na nga po, binubutas na. Inalisan ko na lang po siya ng sound since, vinoice over ko nga lang po ito. So, hindi niyo na po marinig yung sound nung, chipping gun namin. So, ayan po, binubutas na po yan. Kumbaga, tinututok dun po doon kasi hindi naman makapuwesto dun kung yuyuko pa si kuya. So, parang inaano niya na lang po, tinututok niya din, ayun, nakaano naman po 'yan. So, ayan na po, butas na. Kung makita niyo 'yan, nakabutas na po siya. So, puwede na natin siyang ilagay ilagay diyan yung pipe, then, sementuhin yung paikot ng pipe para po hindi maanuhan ng lupa. Then saka natin ibabalik. Then pagkatapos po niyan, i-check po natin kung talagang, umaapaw pa siya o talagang nabibilaukan pa siya. Ibig sabihin po nun, kapagka gano'n pa rin yung sitwasyon, so barado po talaga dun sa drainage. Pero 'pag hindi po, ibig sabihin okey po talaga siya. So, ayan po nakita niyo 'yan. So, nakabutas na siya. So, nakapasok na dun yung tubo natin. Yang siwang na 'yan, 'yan po yung inaanuhan namin ng halo para po hindi bumaba yung hindi po siya mapasukan ng lupa yung, drainage. So, magbabara lang po 'yan sa drainage na 'yan. Kapagka matagal na matagal na kung lahat-lahat is hindi magiging responsible sa ano ng mga hugasin o di kaya yung mga debris, 'yan po. Pero sa ngayon po na ano, hindi po talaga 'yan siya basta-basta nagbabara kasi po malaking pipe po ito, itong pipe po na ito is nasa 4 po 'yan. So, malaki po talaga 'yan. So, ang magiging ano niyan, lahat ng tubig is volume ng tubig is kayang-kaya niyang i-load. So, ayan na nga po, iche-check natin. So, kung makita niyo, isang timba din po yung binuhos natin. Para po makita natin kung talagang, same case pa rin siya, same scenario pa rin siya nung kaninang pagbuhos na hindi talaga bumababa yung tubig pero unti-unti. Yun nga kasi papunta siya dun sa lupa. So, kung mapansin niyo wala 'di ba, walang bumulwak o umapaw. So, ayan na po, inayos na siya. So, yung butas na galing dun sa loob, pinalagyan muna ng, sako ng semento, din ang butas din na sumasalo ng tubig para po hindi siya malaglagan ng semento kasi nga ginawaan siya ng manhole. So, yung manhole na 'yan, nilagyan namin ng flooring. So, 'yan na po, may flooring po 'yan. Then ito na po yung lababo sa kusina. O, 'di ba ang puti ng tubig, charot. Hindi, yung timba kasi nagbuhos kasi diyan ng tubig. So, yung timba kasi galing siya sa ano ng ano, pinag-anuhan ng semento. So, kaya medyo hindi malinaw yung tubig. Pero yung sa kabila tingnan niyo, malinaw na malinaw po siya. Double tap po kasi ito. So, aalisin natin yung takip. Then dito po, chine-check namin yan kung may tagas. So, yan. Wala naman po yung tagas. Then, ipupul po namin yun para po umano yung tubig dun sa labas para ma-check po natin. Tapos yung dito po sa CR, bubuhusan po namin yung floor drain dyan. Kasi sabi ko nga po, yung floor drain ng CR is kinonek na rin po namin siya sa manhole na papunta sa labas po yung daloy ng tubig. So, ito na po. Yan po nakita niyo may takip po siya. So, may butas-butas yung takip.
para po yung amoy diyan pa lang sa labas lumabas na, hindi na po doon, pumunta sa loob o sumingaw sa loob. So 'yan po nakita niyo 'yan, 'di ba po naka-flooring na siya, then do'n sa gilid na 'yun yung butas ng pipe na galing sa loob. So diyan po lalabas yung tubig. So ayun na po, ipu-pull na po yung ano doon, yung sa may, lababo, then yung sa CR po, yung sa floor drain is, bubuhusan ng tubig na 1 timba. So ayan na po nakita niyo, so tested na po siya, galing sa loob papuntang labas is, connected siya. So okey na po 'yan, so goods na po kami diyan. So bale po itong pagche-check po namin na 'to is, sa turnover po namin ito ginawa. So nandiyan po yung client namin na nanonood din kasi po pagka-turnover po namin talagang inaano po namin yung kliyente na nandun para po kung makita po nila bukod sa video, then kung ano pa po yung mga, gusto nilang so yan po na chine-check po namin yung drainage na 'yan is nandiyan po yung client namin. Kasi nga po pinapunta na namin kasi ito na po yung pagtu-turnover namin ng